Bakit nga ba laging nagpapasalamat si President Zelensky sa Pilipinas? Ano ang koneksyon ng Pilipinas sa digmaan sa Ukraine at paano ito nakatulong sa kanilang laban? Alamin ang mga hindi inaasahang dahilan kung bakit ang maliit na bansa sa Asia ay naging isang simbolo ng pag-asa at suporta para sa Ukraine. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Simula tayo sa mga pangunahing kaganapan na nagbigay daan para sa malalim na suporta ng Pilipinas sa Ukraine. Noong Pebrero 2022, naganap ang isang malaking pagsalakay ng Russia sa Ukraine, isang pangyayaring nagdulot ng matinding krisis, hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo. Halos 3 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan at patuloy pa rin ang malupit na labanan. Walang humpay na pag-atake, maraming buhay ang nawala, at ang mga mamamayan ng Ukraine ay nawalan ng kanilang mga tahanan. Gayunpaman, sa harap ng lahat ng ito, ang Ukraine ay nananatiling matatag at si President Zelensky ay patuloy na nagiging inspirasyon para sa kanyang bansa at sa iba pang mga nasyon na nakasaksi ng kanilang laban. Ang Pilipinas, sa kabila ng pagiging malayo sa Ukraine, ay naging isang pangunahing taga-suporta ng bansa. Noong Marso 2022, nang magsagawa ng botohan ng United Nations upang kondinahin ang digmaan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na bumoto pabor sa resolusyon na humihiling sa Russia na itigil ang agresyon laban sa Ukraine. Ang boto ng Pilipinas ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay isang matibay na hakbang na nagpapakita ng paninindigan ng bansa para sa kapayapaan at sa respeto sa soberanya ng bawat bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the UN Enrique Manalo, ipinakita ng boto ng Pilipinas ang solidong pagpapahalaga ng bansa sa mga prinsipyo ng United Nations, tulad ng respeto sa soberanya at karapatang pantao. Hindi lang sa botohan sa United Nations, nagpakita ng suporta ang Pilipinas sa Ukraine. Muling ipinakita ng bansa ang matibay nitong paninindigan sa isang resolusyon noong Pebrero 2025 na naglalayong makamit ang permanenteng kapayapaan sa Ukraine. Ayon sa Ukrainian Ambassador to the Philippines, Alexander Leschenko, ang suporta ng Pilipinas ay labis nilang pinahahalagahan at ito ay isang patunay ng malasakit ng bansa sa mga Ukrainians at sa buong komunidad ng mga bansa na naghahangad ng kapayapaan. Hindi lang sa mga formal na aksyon at botohan sa UN, ipinakita ng Pilipinas ang suporta nito sa Ukraine. Maging ang mga ordinaryong Pilipino ay nagpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong sa mga Ukrainians na apektado ng digmaan. Ang mga overseas Filipino workers OFWs at mga mamamayan ng Pilipinas ay aktibong nakilahok sa mga proyekto ng pagbibigay tulong at pag-aalaga sa mga biktima ng digmaan. Ang mga grupong tulad ng Philippine Red Cross ay nagbigay ng pagkain, tirahan at emosyonal na suporta sa mga Ukrainians na naghanap ng kaligtasan sa Pilipinas. Isa sa mga pinakakahangahangang kwento na nagpakita ng malasakit ng mga Pilipino ay ang kwento ng isang Ukrainian refugee na si Alina na tumakas mula sa Kiev kasama ang kanyang 2 anak. Nang dumating sila sa Maynila, ipinaabot ni Alina ang kanilang pasasalamat sa mga Pilipino na nagbigay sa kanila ng kaligtasan sa isang banyagang bansa. Pinahagi niyang hindi nila inaasahan ang ganitong kabutihang loob at ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Ang mga simpleng gawaing tulad nito ay nagpatibay sa ugnayan ng 2 bansa at nagbigay liwanag sa madilim na mundo ng digmaan. Ang tanong na ito ay malalim at may mga makulay na sagot. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, makikita natin na ang bansa ay pamilyar sa pakikibaka para sa kalayaan at soberanya. Mula sa pagsakop ng mga Kastila noong ika-16 na siglo hanggang sa pag-okupa ng mga Hapones noong ika-2 digmaang pandaigdig, ang Pilipinas
ay dumaan sa mga pagsubok ng pagkawala ng soberanya at pakikibaka para sa kalayaan. Ang mga karanasang ito ng Pilipinas ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng bawat Pilipino, kaya't ang pakiramdam ng malasakit at pagkakaisa ay likas sa kanilang kultura. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay dumaan din sa isang magkahalintulad na landas. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, idineklara ng Ukraine ang kanilang kalayaan. Ngunit ang kanilang laban para sa tunay na soberanya ay hindi pa natatapos. Noong 2014, nagsimula ang digmaang sibil sa rehiyon at kalaunan. Ang malawakang pagsalakay ng Russia noong 2022 ay naging pinakamalaking pagsubok na hinarap ng Ukraine. Sa kabila ng mga hamon, hindi umatras ang mga Ukrainians. Ang kanilang katatagan at laban para sa kalayaan ay isang kwento na may pagkakatulad sa kwento ng Pilipinas. Si President Zelensky mismo ang nagkonekta sa mga karanasang ito. Nang makipag-usap siya sa mga Asian leaders, ipinahayag niyang ang Ukraine ay nakaka-relate sa mga bansang dumaan sa mahirap na pakikibaka para sa kalayaan laban sa mas malalaking puwersa. Ito ay isang pakikibaka na nauunawaan ng marami sa mga bansang tulad ng Pilipinas na may kasaysayan ng paglaban para sa kalayaan at soberanya. Sa ganitong konteksto, hindi nakapagtataka kung bakit malapit sa puso ng mga Ukrainians ang Pilipinas. Sa gitna ng digmaang ito, maraming mga bansa ang nagbigay ng suporta sa Ukraine, ngunit ang ginagawa ng Pilipinas ay kakaiba. Ang mga pagkilos ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa material na tulong, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit at kabutihang loob. Ang mga Pilipino kilala sa kanilang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad ay nakikita ang kanilang sarili sa mga Ukrainians na nagdurusa at lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbigay ng pondo o tulong, kundi nagbigay din ng emosyonal na suporta. Ipinakita ng mga Pilipino na hindi sila nagmamasid lamang mula sa malayo, kundi aktibong bahagi sila ng isang global community na nagkakaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga maliliit na pagkilos na ito ay may malalim na epekto at nagbigay sa mga Ukrainians ng pag-asa na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Sa huli, ang pasasalamat ni President Zelensky sa Pilipinas ay isang patunay ng hindi matitinag na ugnayan ng dalawang bansa. Hindi lang ito tungkol sa tulong na ibinigay, kundi tungkol sa malasakit, pag-unawa at pagnanais na tumulong sa kapwa. Ang suporta ng Pilipinas sa Ukraine ay isang halimbawa ng kung paano ang mga maliliit na bansa ay maaaring magbigay ng malalaking epekto sa mundo. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ng Pilipinas na ang pagmamalasakit ay walang hangganan at ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagpapatibay ng isang mas makatarungan at mapayapang mundo. Sa digmaang ito, ang Pilipinas ay naging isang beacon of hope, isang liwanag na nagbigay pag-asa at lakas sa mga Ukrainians na patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ang ugnayan ng Pilipinas at Ukraine ay isang patunay na ang kalayaan ay isang universal na laban. At sa bawat hakbang na ginagawa natin upang magtulungan, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking solusyon sa mga hamon ng ating mundo. Ang ugnayan ng Pilipinas at Ukraine ay hindi lamang nakatuon sa mga formal na aksyon sa United Nations, UN, o sa mga humanitarian assistance. May mga partikular na hakbang din na ginawa ng Pilipinas upang matulungan ang Ukraine sa kabila ng layo ng kanilang geographical na posisyon at mga pagkakaibang kultura. Ang mga susunod na pagtalakay ay magbibigay ng mas malalim na perspektibo sa mga konkretong hakbang na ipinakita ng Pilipinas sa pagsuporta sa Ukraine. Ang Pilipinas ay hindi lamang nakatuon sa mga formal na resolusyon at diplomatikong hakbang, kundi ipinakita rin nito ang malasakit sa mga Ukrainians sa pamamagitan ng mga hakbang upang matulungan ang mga nagiging biktima ng digmaan. Noong 2023, nang dumating ang mga refugees mula sa Ukraine, binuksan ng Pilipinas ang mga pinto nito
para magbigay ng pansamantalang tirahan at ayuda sa mga biktima ng digmaan. Noong 2023, nang dumating ang mga refugees mula sa Ukraine, binuksan ng Pilipinas ang mga pinto nito para magbigay ng pansamantalang tirahan at ayuda sa mga biktima ng digmaan. Ang mga grupo tulad ng Philippine Red Cross at iba pang mga humanitarian organizations ay mabilis na tumugon upang magbigay ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot at tirahan. Halimbawa, isang Ukrainian refugee ang nagpasalamat sa Pilipinas dahil sa mga tulong na tanggap nila sa isang bansang malayo sa kanilang tahanan. Ang kabutihang loob na ipinakita ng mga Pilipino ay hindi lang isang simbolo ng pag-asa para sa mga Ukrainians, kundi pati na rin ng pagiging bahagi ng isang global community na nakatulong sa paggabay sa kanila sa kabila ng trahedya. Isa pa sa mga mahahalagang aspeto ng ugnayang Pilipino-Ukraine ay ang patuloy na pakikiisa ng Pilipinas hindi lamang sa digmaan kundi pati na rin sa mga hamon sa kalusugan na dulot ng COVID-19 pandemya. Matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, nahirapan ang bansa na makakuha ng mga mahahalagang gamot at medical supplies na kailangan para sa kanilang mga frontline workers at mga mamamayan. Ang Pilipinas, bilang bahagi ng internasyonal na komunidad, ay hindi nag-atubiling magbigay ng mga donasyon sa Ukraine, kabilang na ang mga medical supplies at kagamitan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ipinakita ng Pilipinas ang malasakit sa kalusugan at buhay ng mga Ukrainians sa gitna ng isang mapanghamong digmaan. Ang kontribusyong ito ay naging isang mahalagang bahagi ng mga hakbang ng mga bansa upang makapagbigay ng suporta sa Ukraine sa harap ng hindi inaasahang global na krisis. Sa mga susunod na taon, itinatag ng Pilipinas at Ukraine ang mas matibay na relasyon na nagbukas ng maraming oportunidad para sa diplomatic at kultural na pakikipag-ugnayan. Ang mga high-level na pagbisita mula sa mga opisyal ng Pilipinas at Ukraine ay patuloy na nagbigay ng pagkakataon upang higit pang pagtibayin ang ugnayan ng dalawang bansa. Isa na rito ang mga serye ng bilateral talks kung saan pinatibay ang pagkakaroon ng mga kasunduan sa larangan ng kalakalan, edukasyon at kultura. Ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang nakatutok sa pagtulong sa Ukraine, kundi nagbibigay din ng pagkakataon para sa mga Pilipino at Ukrainians na mas makilala ang kultura ng isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang digmaan ang nagdulot ng ugnayan, kundi pati na rin ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa isang mas makulay at mas malalim na relasyon sa kultural na aspeto. Kaalam na tuwa ka ba kay Zelensky? Isa ka ba sa mga sumusuporta sa Ukraine? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.